hindi lang po si Inday Sara Duterte ang sinisiraan nitong Madriaga, pati po ako, no? Pero sa akin po, at least ako nakapagsasalita na paano naman na masasabi na personal vendetta pagsampa ng kaso ko, eh merong mga biktima nagsabing nangidnap siya talaga, no? At isa pang masakit, eh marami rin siyang kasinungalingan na sinabi na tungkol kay Tatay Digong na alam nating hindi na mapapasinungalingan ni Tatay Digong dahil siya ay nakakulong, no? So hayaan mong pasinungalingan ko ngayon sa ngalan ni Tatay Digong. Unang-una, di po siya kilala ni Tatay Digong. Dahil hindi siya kakilala ni Tatay Digong, di po siya pagkakatiwalaan sa kahit anong pag-uutos, lalong-lalo na yung mga sensitibo ng mga pag-uutos. Pangatlo po, di po tumatanggap ng pera si Tatay Digong para panuhol. At pang-apat po, hindi po ever na nagbigay ng pera si Tatay Digong dyan para bumili ng Ducati. Dahil wala naman pong Ducati na 25 million siguro. At syempre po, pagdating doon sa mga sinasabi niya na nagpaplano raw si Tatay Digong para mapatalsik itong si Marcos Jr., kung gusto pong gawin ni Tatay Digong yan, matagal nang natanggal si Marcos Jr. Kaya lang po, ayaw ni Tatay Digong yan dahil bilang isang abogado, gusto niya lahat ng proseso sang-ayon sa saligang batas. To be fair to Tatay Digong, sinasabi ko po ngayon, lahat ng sinasabi niya tungkol kay Tatay Digong, puro kasinungalingan at hindi ka panipaniwala. Simula nang kayo po ay maging tagapagsalita ng Pangulo, attorney, napapansin niyo na po ba itong si Madriaga? Never po, never. Kaya nga po ako nagtataka. Kasi nung 4 na taon na ako'y naging tagapagsalita, ang aking hiningi lang nung ako'y iniwan ko, upo ako sa Kongreso para maging tagapagsalita ay 24/7 access kay Presidente, no? At lahat po halos ng pati mga schedule pinakikialaman ko dahil kahit ano naman po pwede itanong sa akin ng media, no? Ni minsan hindi ko po nakita yan sa mga tao na nakausap ni Tatay Digong. Ni minsan sa mga ikot-ikot namin ni Tatay Digong, hindi ko po nakita yan. At ganun din naman nung panahon ng eleksyon. Hindi ko rin nakita yan nung panahon ng eleksyon. No? Nakita ko na lang siguro yan, yung larawan niya na nandun din pala siya sa Davao sa oath-taking. Pero ni minsan hindi ko namataan yan, hindi ko narinig ang pangalan niya. Ang kauna-unahang pagkakataong nakita ko siya, akusado na siya sa 2 counts of kidnapping for ransom, dyan na po sa Department of Justice. Attorney, sa pagkakaalam niyo po, yung role ng Kamara sa ginagawa nila ngayon sa impeachment, same din ba ang role nila sa common na nagsasagawa sila ng mga inquiry in aid of legislation? Hindi po kasi nakasaad sa saligang batas, ang papilang nila ay ng una to determine sufficiency in form and substance and to determine probable cause, no? So sila po ay tumatayong piskal. At ngayon po, ang status, dahil nga mayroong impeachment complaint, eh para po yung preliminary investigation sa piskalya. At ang desisyon ng Kamara mismo, hindi po pwedeng lumabas doon sa 2 complaint na kanilang tinanggap at kung ano man ang ebidensya na hindi kabahagi ng complaint na yon ay hindi po pwedeng gamitin. Kaya nga po nagtataka ako, ano itong clarificatory question na ginagawa nila, samantalang wala naman ito mismo doon sa petition or mga complaints na naisampa sa Kamara de Representante. So hindi pa po tapos ang usapin sa Korte Suprema kasi nga po, paulit-ulit na, ang dami ng kaso ng Korte Suprema na nadesisyonan tungkol dito sa impeachment, hindi pa rin natututo itong kongresong ito. No? At ang tingin ko, ang kinakailangan biglang linaw ngayon ng Korte Suprema is in determining probable cause, pwede ba silang lumabas doon sa mga bagay-bagay na nakasaad mismo sa impeachment complaint? Sa tingin ko, hindi po. Opo, kumbaga, nakikita nyo po na naging hybrid ito, attorney. Kumbaga, naging fiscal sila at the same time, yung naging role nila sa mga inquiry in aid of legislation, ginamit din nila doon sa hearing na yon, attorney. Well, hindi ko po masasabi yan kasi whether be it in aid of legislation or as a body which is determining probable cause in an impeachment complaint, kinakailangan may relevancy ang kanilang mga hinihingi sa mga resource persons. Ano pong nangyayari ngayon, nauulit po yung karanasan ko dyan sa Kongreso. Na bagamat ang hinarapan ko ay hindi impeachment complaint, ang issue rin is yung mga hinihinging salin, mga tax declarations, yan ba ay relevant sa gawain ng Kongreso? Yung aking investigasyon, may kinalaman po yun sa Pogo.
Dito naman kay VP Sara, may kinalaman sa impeachment. Pero lahat po yung mga bagay na hinihingi nila, wala talagang relevancy. Kaya nga nalulungkot ako na yung aking petisyon ay na-dismiss by reason of mootness kasi daw tapos na yung arrest warrant na inisyu ng 19th Congress. Pero nakikita natin na nauulit muli yung ginagawa ng Kongreso na paulit-ulit na umaabuso sa kanilang kapangyarihan, humihingi ng mga ebidensya, gayong hindi naman dapat sila humingi ng ebidensya dahil sa isang impeachment proceedings, dapat lahat ng ebidensya nakakabit na sa impeachment complaint. Opo. Bilang piskal po, lalo na dito sa impeachment, dapat pa rin po bang nakahawak siya sa timbangan at nakapiring bilang isang fiscal attorney? Dapat po kasi unang-una, ito po ay isang constitutional process. Ito po ay sagradong katungkulan ng mga mambabatas, no? Na hindi sila dapat nagsisimula ng impeachment complaint na walang merito at mas importante, hindi na nila dapat ginagamit ang impeachment bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika. Pero malinaw po na sa ngayon, walang kaebidensya, nagsusupina pa sila, humihingi pa sila sa AMLAC. Ibig sabihin po, talagang walang basihan itong mga impeachment complaint na ito at ang pagpapatuloy po ng kanilang pagdinig ay para lamang masira ang ating Vice President. Opo, kasi ang ikinabahala din po kasi ng ilan sa mga supporter ni Vice President Sara Duterte, pinayagan lang na makapagsalita, hindi dinidebunk, no? After noon, mismo yung sa outside na ng mismong hearing, doon na lalo na yung halimbawa doon po sa painting na sinabi ni Madriaga na galing ito sa kanyang scholar na taga Laguna, yun pala mula pala sa angkan ng mga mayayaman na mga gaisano, yung tanyag pala na pintor yun at ibinigay yun during sa pagka-mayor niya at ikinumpara nga yung painting na sinasabi yung larawan masyadong malayo doon sa actual na painting. Tapos yung simpleng pagdadala ng bond paper na may pangalan ni Madriaga lumalabas na napakarami palang ganun ang style sa greetings ni Vice President Sara Duterte. Yet wala tayong nakikitang pumapalag lalo na doon sa mga nagsasalita doon sa involved sa hearing, pero against kay VP Sara ang daming nagsasalita, attorney. Well, malinaw sa akin na kaya hindi nila sinubject to kahit anong questioning si Madriaga, kasi nga lalabas na nagsisinungaling siya. Kaya ang gusto nila statement of falsities at wala nang tanong dahil kapag meron pang tanong, lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi lang po si Inday Sara Duterte sinisiraan nitong Madriaga, pati po ako, no? Pero sa akin po, at least ako nakapagsasalita na paano naman na masasabi na personal vendetta pagsampa ng kaso ko, meron mga biktima nagsabing nangidnap siya talaga, no? At isa pang masakit, marami rin siyang kasinungalingan na sinabi na tungkol kay Tatay Digong na alam nating hindi na mapapasinungalingan ni Tatay Digong dahil siya ay nakakulong, no? So hayaan mong pasinungalingan ko ngayon sa ngalan ni Tatay Digong. Una-una, di po siya kilala ni Tatay Digong. Dahil hindi siya kakilala ni Tatay Digong, di po siya pagkakatiwalaan sa kahit anong pag-uutos, lalong-lalo na yung mga sensitibo ng mga pag-uutos. Pangatlo po, di po tumatanggap ng pera si Tatay Digong para panuhol. At pang-apat po, hindi po ever na nagbigay ng pera si Tatay Digong dyan para bumili ng Ducati. Dahil wala naman pong Ducati na 25 million siguro. At syempre po, pagdating doon sa mga sinasabi niya na nagpaplano raw si Tatay Digong para mapatalsik itong si Marcos Jr., kung gusto pong gawin ni Tatay Digong yan, matagal nang natanggal si Marcos Jr. Kaya lang po, ayaw ni Tatay Digong yan dahil bilang isang abogado, gusto niya lahat ng proseso sang-ayon sa saligang batas. To be fair to Tatay Digong, sinasabi ko po ngayon, lahat ng sinasabi niya tungkol kay Tatay Digong, puro kasinungalingan at hindi ka panipaniwala. Opo, attorney, si MJ po ito. Good evening, sir. Sir, Yeah, kung, good evening. opo, kung inyo pong gagalugarin ang mundo ng cyberspace, wala naman po nagko-corroborate sa mga statement ni Madriaga, kundi itong mga vlogger na inuulit lang yung kanyang mga sinabi doon sa hearing. Pero, yung 18 ex-soldiers na kumpleto po ng resibo, may picture, may phone records, abay, tahimik po ang mga nag-iimbestiga dyan po sa House Justice Committee. Well, nakakalungkot talaga na selective talaga
ang pagtatanggap ng ebidensya ng Kongreso. Kasi nga, ito ang nangyayari kapag binababoy ang mga constitutional na mga proseso gaya ng impeachment. Tama ka, no? Samantalang ang isang nakakulong ngayon dahil pinaghihinilaan na nakidnap, na pinagkait ng panandaliang kalayaan dahil malakas ang ebidensya sa kanya, siya pa yung pinaniniwalaan. Samantalang yung mga sundalo na ibinuwis ang buhay para sa inang bayan na nagsasabi na maraming mga magnanakaw dyan sa Kongreso ay hindi naman pinapansin ang kanilang mga testimonya. No? Nakakalungkot po kasi mas pinaniniwalaan nila ang salita ng pinaghihinilaang kriminal na minsan nasentensyahan na ng kamatayan kesa dun sa mga magigiting nating kasundaluhan na inalay ang buhay para sa inang bayan. Sir, naalala po ninyo yung Bicoy issue? Ano maalala mo dun, sir? Dito sa kay Madriaga. Ang maalala ko lang, lahat ng mga sinungaling, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kasi alam mo, in my 30 plus years of being a lawyer, napakagaling yung roots of evidence. Pag in-apply mo talaga ang roots of evidence, hindi makakalusot ang kasinungalingan. Kaya nga, ayaw nilang tanungin itong Madriaga dahil lalabas at lalabas na sinungaling talaga itong mamang to. Opo, tsaka sa Facebook post po ni Congressman Marcoleta, tama kayo sir, sinabi po ni Congressman Paulo na hindi raw pinababanggit sa Justice Committee hearing yung criminal records nitong si Madriaga. Imagine sir, andun po siya mismo sa hearing pero ayaw daw ipabanggit doon sa pagdinig itong criminal record nitong si Madriaga. Congressman na po mismo ang nagsasalita nito, Attorney Harry. Napaka-importante na nung minsan na sentensyahan na yan ng kamatayan para sa kidnapping. And yet, yan ang pinaniniwalaan ngayon ng Kongreso. So sa akin talaga, moro-moro itong nangyayari sa Kongreso. Nakakalungkot dahil minsan ako'y naging kabahagi ng Kongreso. Hindi dapat ganyan ang gawain ng mga kongresista na sumumpa na itataguyod ang ating saligang batas. And yet, ang ginagawa nila, ang isang proseso na sangayon sa saligang batas, binababoy para masira ang mga kalaban sa politika. Opo, ano naman po sir sa inyo pong pag-iikot dyan sa abroad ang sapantaha ng ating pong mga kababayan hinggil dito sa impeachment kay Madriaga at sa nangyayari po ngayon sa ating bansa? Galit na galit itong mga Pilipino na nakakahalubuya ako, no? Dahil ang buong mundo nakatutok dito sa problema na dulot ng putukan sa gitnang silangan. Sa Pilipinas lang talaga na ang inaatupag ay politika at paninira sa kalaban sa politika. Kahit saan ako pumunta, kahit anong bansa, tutok sila kung paano maibsan ang kahirapan ng kanilang mga kababayan. Dito lang sa Pilipinas, politika ang pinaiiral. Opo, tsaka may iba lang ako ng konti pero kaugnay pa rin sa mga nagaganap sa Pilipinas. Marami rin kasi sir nagkukwestiyon na bakit parang mas nauna pa yung arrest warrant no ni Congressman Kiko Barzaga kaysa po dito sa mga involved sa korupsyon sa flood control. Anong take niyo dyan, sir? Well, talagang yan ay patunay na dito sa Pilipinas, kung ikaw ay makapangyarihan, kung ikaw ay kaalyado ng presidente, kahit anong kasalanan mo, hindi ka man lang papa-aresto yan, hindi ka man lang sasampahan ng kaso. Samantalang mga kalaban ng gobyerno, kasama na ako doon, at si Kiko Barzaga, kaagad-agaran nag-i-issue ng mga mandamiento de arresto, miski walang merito ang mga kaso. Opo, huli na lang po sir sa aking panig. Ano pong masasabi nyo doon sa naging banat rin Madriaga na iturong kinikwestiyon niya yung pagiging estudyante noon ni VP Sara sa law school at may mga ano na siya, banat din siya sa VP kaugnay po sa kanyang pag-aaral noon, sir? Well, ang katunayan nag-graduate naman si VP Sara, naging abogado, 80% ang kanyang score sa bar na napakagunting sagot. Yan naman po ay hindi po pwede makumpara sa kanyang achievement dahil siya ay bar flunker. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir.